Pasado alas 4 pa lang ng umaga, dagsa na ang mga senior citizens at iba pang nasa vulnerable sector para sa early voting dito sa Muntinlupa Elementary School. Tulad ni Nanay Carmencita, 80 anyos, alas 3 pa lang ng umaga nang dumating na siya dito sa Muntinlupa Elementary School. Bilang leader ng grupo ng senior citizens sa Muntinlupa ay para alalayan ang kanyang mga nasasakupan sa pagboto. Dahil siya ang tumatayong leader ng mga ito sa Muntinlupa. Alas 3 pa lang, dito na ako. Nasa labas, ayaw akong papasukin ng gwardiya kasi hindi pa raw oras ng pagboto. Sabi ko, mag-a-assist kami sa senior citizen. Ngayon, nung nakita ko yung manugang ko at saka yung aking kapitbahay na teacher, sumabay ako. Maliban kay Nanay Carmencita, mas gugustuhin nila Tatay Mario at Ronald na gawin na lamang na mas maaga ang pagboto kaysa sa dating regular na oras na ginagawa nila noon upang bumoto. Sa ngayon mas maganda, mas maluwag kaysa nung mga nakakaraang eleksyon dahil nung araw medyo biglaan ang dating ng tao. Ngayon, parang synchronize ang nangyayari. Actually, maganda ang para sa amin yun na magkaroon ng ganitong early voting kasi para nakakaiwas kami sa karamihan ng mga botante. Siyempre, sa health risk din namin na meron kaming mga comorbidities at saka magaang pa sa amin sa umaga ang makaboto ng mas maaga. Pinangunahan naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Muntinlupa City Mayor Rufy Viazon ang inspeksyon para sa early voting ng mga senior citizens at iba pang nasa vulnerable sectors sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga sa Muntinlupa Elementary School ngayong Lunes para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Unfortunately, hindi pa kagad umabot yung batas na yan, kaya ang ginawa po ng COMELEC, minarapat po natin na magkaroon ng early voting hours. Yung 5 to 7 o'clock man lang, exclusively para sa kanila at minarapat po natin na mag-pilot test sa isang NCR na syudad at isa pong nasa labas ng NCR. Kaya po napili natin ang Muntinlupa dahil handang-handa po naman yung local COMELEC natin dito at ang LGU. Maging si Mayor Viazon ay nagpapasalamat dahil ang Muntinlupa ang piniling pilot location para sa 2023 BSKE at pabor din ang alkalde para maisabatas na rin ito sa mga nasa vulnerable sector. Yes, talagang malaking tulong yung magkaroon ng legal basis na sa batas, ang early voting, especially sa sector na ito. Sila kasi yung mga nahihirapan pagka yung regular schedule natin. Paliwanag naman ni Chairman Garcia para sa mga senior citizens, buntis at PWD na hindi nakapunta na maaga ay maaari naman silang pumunta ng regular na oras at mabigyan sila ng emergency accessible polling places. Meron naman po tayong emergency accessible polling places o polling precincts. So, ibig sabihin, pwede doon pa rin po sila bumoto lalo pat sila ay, siyempre lalo na may kapansanan. Pero naniniwala ako yung 5 to 7, eksakto po yun. Ang gagawin po dyan, susunduin yung balota nila doon sa mga presinto nila para hindi na nila kailangan umakyat. And at the same time po, pagkatapos, ihahatid din po ng support staff natin yung kanilang balota doon sa kanilang regular precinct.